Ginoong Go, dala niyo po ba ang bag niyo papunta sa syudad? Hindi ba't bakasyon ngayon dahil sa piyesta? Pupunta ako sa syudad para makasama ang anak ko ng ilang araw. Ay, tingnan nyo si Sir Go. Ang galing niyang magpalaki ng anak, talagang guro siya. Ang dalagang ito. Sigurado akong malaking boss na sa syudad. Malaking boss? Malaking boss? Si Bea, ang dalagang iyan, magaling na talaga simula pa noong bata. Dahil po ito sa magandang pagtuturo ng mga tito at tita, dapat ko pa kayong pasalamatan. Huwag na kayong magsalita pa, si Bea mismo ang magaling. Pagkatapos ng 2 taon pag nagretiro na kayo sa syudad, magpapakasaya na lang kayo. Pagdating namin sa syudad, makakadalaw din kami sa inyo, may matutuluyan din kami, di ba? Matagal na tayong magkakapit-bahay ng ilang dekada. Pagdating nyo sa syudad, hanapin nyo lang ako. Sige. Ay, Ginoong Go, sige na po, magmadali na kayo, magandang biyahe po. Sige, aalis na ako. Magkita-kita tayo pagkatapos ng piyesta. Sige, aalis na ako. Magmadali na kayo. Ang ganda. Nakakainggit, ay. Hindi na may inggit. Wala tayong magagawa, ang mabubuting anak, sa iba lang. Nasaan na? Hello, tatay. Dumating na si Ma'am Bea. si Ma'am Bea nga. Dali. Bilisan niyo, umalis na. Nakasakay na po ba kayo? Marami po ba kayong dala sa biyahe? Magpapadala po ako ng tao para sunduin kayo sa terminal. Magandang araw po, Ma'am Bea. Sa Sanduan, hindi naman ako matanda na hirap ng lumakad. Magpatuloy ka lang sa trabaho mo. Kung gayon, pag malapit na ang oras, ihintayin na lang po kita sa labas. Ang tatay ng CEO ay darating para sa piyesta. Kailangan kong ipaalam sa mga kasama ko. Mag-ingat kayo. Dismiss. Sige. Susundin ko ang lahat ng sasabihin ng aking mahal na anak. Sige, ganoon na lang muna. Magkita tayo mamaya. Nakausap ko na po ang mga tao sa pabrika ng semento. Darating po sila mamayang hapon para pumirma ng kontrata. Ang unang halaga ng pagbili ay 80 milyong piso. Pagkatapos ng meeting, suriin mo ulit ang kontrata. Kung walang problema, pumirma ka sa opisina ko mamayang hapon. Sige po, ako mismo ang magbabantay. Nadapa ang matanda, hindi nyo man lang tinulungan? Tumawag na ba kayo ng pulis o ano? May tumawag lang kanina, umalis din pagkatapos tumawag ng pulis. Ako rin, kara-rating lang, hindi ko rin alam kung ano. Ang eksaktong nangyari. Kaibigan, ayos ka lang ba? Tatawagan ko ang 120 para sa'yo. Siya mismo ang nadapa, tama ba? Kara-rating ko lang din. Pagdating ko, nakahiga na siya rito. Kawawa naman ng matanda, di ba? Sabi mo nga, sigurado, masyado siyang mabilis magbisikleta. Kaya medyo nalilito na siya dahil sa pagkadapa. Aray, kaibigan, halika. Umupo ka muna. Umupo ka. Tatawagan ko na lang ang pamilya mo. Ano ang numero? Ako na ang tatawag para sa'yo. Ikaw ang nakabangga sa akin, di ba? Ha? Hindi ka pwedeng umalis. Hoy, kaibigan, hindi ako ang nakabangga sa'yo. Dumaan lang ako. Nakita kitang nadapa at walang tumutulong, kaya tinulungan kita. Ikaw mismo ang nadapa, may tao lang na, dumating para tulungan ka, hindi siya ang nakabangga sa iyo. Siya ang nakabangga. Hoy, hindi ka pwedeng umalis. Kaibigan, bakit mo ako sinisisi? Hindi talaga ako ang nakabangga sa'yo. Ikaw ba ay nahilo dahil sa pagkabangga? Ayan, dumating na ang traffic enforcer. Hoy, ikaw, huwag. Aray, ano ang nangyari? Hoy, kasama. Siya ang nakabangga sa akin gamit ang bisikleta niya. Hindi po, sir. Nahimatay po ang matandang ito mag-isa. Nilapitan ko lang po siya para tulungan. Lahat po sila makakapagpatunay niyan. Pakipakita po ang inyong ID.
Bakit ko po kailangang ipakita ang ID ko? Hindi naman po ako ang nakabangga. Opo, makakapagpatunay po kami. Nang dumating po ang mabait na taong ito, nakahiga na po ang matanda sa lupa. Ang pagpapakita ng ID ay proseso lang po. Makipagtulungan na lang po kayo. Tutulungan lang ang nahulog na matanda. Kailangan pa ipakita ang ID? Ano po bang klaseng patakaran yan? ID. Ang pagtingin po sa ID ay proseso namin sa paghawak ng insidente. Sana po maintindihan ninyo. Hindi ka pwedeng umalis. Ay, tatay. Ano po bang ginagawa ninyo? Nasaan na po? Sasabihin ko po sa inyo, kung makukuha ba ng pabrika natin, ang 80 milyong pisong order na yan, nakasalalay po lahat sa mga dokumento na hawak ninyo. Ay nako, Jianfeng, ikaw, hindi ba sinabi mo sa akin na bilasan ko para dalhin ang mga dokumento sa'yo? Tapos, sumakay ako sa e-bike at dumating. Sa kasamaang palad, saktong-sakto. May nakabangga sa akin na nakasakay, sa bisikleta, binangga niya ako. Binangga? Saan ka binangga? Doon lang, sa inyong office building, sa pasukan. Ay, bilasan mo na. Ay, hindi na kaya ni tatay. Ay nako. Ay. Pinipilit po niya na kayo ang nakabangga. Mayroon po ba kayong ebidensya para patunayan na wala kayong kinalaman sa pagkahulog niya? Dumaan lang po ako. Nang dumating po ako, nakahiga na po siya. Makakapagpatunay po sila. Opo, makakapagpatunay po kami. Nang dumating po ang mabait na taong ito, nakahiga na po ang matanda sa lupa. Ayos yan. Tinulungan lang ang matanda. Tapos ngayon, ginugulangan pa. Nakita po namin lahat bago pa dumating si kuya. Nakahiga na po ang matanda rito. Ginugulangan po niya ang tao. Sino po sa inyo ang gustong sumama sa akin sa opisina para maging saksi para sa mabait na matandang ito? Dumaan lang po ako. Wala po akong kinalaman dyan. Makinig po kayong lahat. Kailangan po namin ng saksi para patunayan na ang pagkahulog ng matandang ito ay walang kinalaman sa mabait na matandang ito. Ngunit ang nahulog na matandang ito ay pinipilit na ang mabait na matandang ito ang nakabangga. Kaya kailangan po namin ng saksi at ebidensya para patunayan na ang mabait na matandang ito ay walang kinalaman sa insidenteng ito. Naintindihan po ba ninyo? Gumawa lang po ako ng mabuti. Ngayon, ako pa ang pinapapatunayan na wala akong kinalaman sa insidenteng ito. Kayo. Mayroon po ba kayong ganyan? Kayo. Bitawan niyo po ako. Kayo. Bitawan niyo po. Tatay, sino ang nakabangga sa inyo? Anak, nandito ka na. Siya yun. Binangga niya ako. Siya ang nakabangga sa akin. Binata. Ikaw ba ang kamag-anak ng matandang ito? Buti naman at dumating ka na. 2 binata. Madaling kausapin. Paano ka ba magbisikleta? Binata, ganito kasi. Nagbibisikleta ako rito. Nakita kong nadapa ang tatay mo. Kaya pinark ko ang bisikleta ko sa tabi at lumapit para tulungan siya. Hindi. Siya ang nakabangga sa akin. Ay, Lolo, nagkakamali ka. Hindi talaga ako ang nakabangga sa'yo. Kung hindi ikaw ang nakabangga, bakit mo siya tinulungan? Ay, sa amin na yun, kapag may matandang nadapa, kailangan talagang tulungan. Hindi ba dapat ganoon? Gusto mong maging mabuting tao, di ba? Sige, kung gusto mong maging mabuting tao, dalhin mo ang tatay ko sa ospital. Ikaw na rin ang magbayad ng hospital bills, nutrition fees, at medical expenses. Ikaw na rin ang magbayad. Ano ang sinasabi mo? Ang tatay mo ay nadapa mag-isa. Hindi ako ang nakabangga. Tinulungan ko lang siya dahil sa kabutihan ng loob. Ayaw mo bang maging mabuting tao? Halika. Gawin mo na ang kabutihan mo hanggang dulo. Dalhin mo ang tatay ko sa ospital. Ikaw ang mag-alaga. Ikaw. Hindi ba panloloko yan? Ha? Ay, bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganyan? Ano ang pakialam niyo? Manahimik kayo. Ikaw, hindi ka pwedeng umalis. Ano ang pakialam niyo sa bagay na ito? Manahimik kayo. Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Huwag na kayong mag-away. Bitawan mo siya. Magpakalma muna tayong lahat. Ayusin muna natin ang problema, okay? Ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi mong nanloloko kami, di ba? Halika. Siya ang nanloko sa'yo. Suntukin mo siya, hindi ba gusto mong manakit? Sige, suntukin mo. Ay, kuya, huwag kang padalos-dalos. Wala ka namang kinalaman dito. Kung sakaling mahawakan mo siya, sisisihin ka niya. Hindi ba magiging problema yan? Oo nga, kapag hinawakan mo siya, para ka na rin naghanap ng sarili mo, pasanin na aalagaan. Hindi ko na sana pinakialaman ng bagay na yan. Hindi ka pwedeng umalis.
Sino ka naman po? Bakit niyo po ako pinipigilan? Ikaw, hayaan mo siyang umalis. Kapag umalis siya, matatawag itong hit and rot. Madali na lang tayo. Malinaw na karapatan natin ang makakuha ng bayad pinsala. Hindi ka pa po talaga pwedeng umalis. Hindi pa po nalulutas ang problema. Kapag umalis ka, may tuturing itong hit and run. Ang pamilya nila ay walang katwiran. Ikaw din ba, wala ring katwiran? Ang daming tao ang nakatingi. Bakit niyo ako pinahihirapan? Ako na tumulong lang? Wala na bang hustisya dito? Ang moralidad ng lipunan ay sinisira ng mga taong tulad nila. Sir, ganito po kasi. May nangyaring gulo ngayon, kaya hindi ka pa po pwedeng umalis. Kailangan mo pong bumalik at magbigay ng pahayag sa amin. Syempre po, ang pagbibigay ng pahayag ay hindi nangangahulugang. Ikaw na po ang may pananagutan. Ang pagproseso ng aksidente ay may proseso po. Sir, wala po akong gaanong oras para sayangin dito. Ganito na lang po, kunan mo na lang ng litrato. Tingnan mo ang bisikleta ko, wala namang bakas ng banggaan. Ay, sir, hindi po ganoon. Ako po, galing po ako sa direksyong ito. Nakita ko po ang bisikleta, napapalapit sa akin, nang umiwas ako. Nadapa ko? Ikaw na matanda ka, paano mo nagawa yan? Wala ka na bang konsensya? Huwag na po kayong mag-away. Tingnan nyo po, sinasabi niya po ngayon na ito ay aksidente ng walang banggaan. Kailangan nyo pa rin po, sumama sa amin, para sa investigasyon. Wala nang magagawa, malas lang talaga, pati paggawa ng mabuti, na pagbibintangan pa. Sino pa ang maglalakas loob tumulong pagkatapos nito? Tama, dapat magkaroon ng batas, para sa mga matatandang nanloloko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hoy, tinutulungan mo siya ng ganyan. Magkasabwat kayo, no? Baliw ka ba? Bakit ka nangangagat ng kung sino-sino? Hindi ba't muntik ng madapa ang matanda mo kanina? Ikaw. Umalis ka nga dyan. Maghiwa-hiwalay na kayo, umuwi na kayo. Kung magtatagal pa tayo dito, tayo pa ang magiging salarin. Kailangan mo pa rin po sumama sa amin, para sa investigasyon. Sir, alam ko po na kailangan ko makipagtulungan sa inyo, pero bagong dating lang po ako sa syudad. Pwede po bang makita ko muna ang anak ko? Pagkatapos ko po siyang makita, babalik ako sa inyo. Hindi po yata pwede yan. At ang shared bike ninyo, kailangan din po namin kumpiskahin pansamantala. Kung abala ka, pwede rin naman. Kami na lang ang magpapatalo. Bigyan mo na lang kami ng pera para ayusin ito ng pribado. Bakit ko naman kayo bibigyan ng pera? Ako. Kung talagang nagmamadali po kayo. Ang pribadong pag-aayos po talaga, ang pinakamabilis na solusyon. Ngayon, sa panahong ito, kung wala kang pera, hindi ka na makakagawa ng mabuti. Ano naman ang pakialam ninyo? Manahimik kayong mga usisero. Bakit kami mananahimik? Bakit naman kayo ganyan kagrabe? Hindi kayo nakikinig sa katwiran. Talagang hindi kayo nakikinig sa katwiran. Halika. Ganito na lang. Tahimik. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Bibigyan kita ng payo. Kung hindi, magbayad ka ng pera para ayusin ito ng pribado. Kung hindi, dalhin mo ang tatay ko sa ospital para magpa-check up. Ikaw ang pumili. Sige. Gusto nyo lang naman mangikil ng pera, di ba? Ngayon, tatanggapin ko na lang ang malas. Sapat na ba ang 1,600 piso? 1,600 para sa pulubi yan. Kailangan, 16,000 piso man lang. Sige, ngayon, bibigyan ko kayo ng 16,000 piso. Gagastusan ko ito para maging aral sa akin. Nakita ko kanina sa bag niya, mayroon siyang 80,000 hanggang 160,000 piso man lang. 16,000 piso lang. Gusto mo nang matapos ang usapan. Para sa pulubi yan, sasabihin ko sa'yo, ang 16,000 piso, hindi sapat para sa pinsala ng e-bike. Kailangan, 40,000 piso man lang. Ano ang ibig sabihin yan? Nangingikil kayo, di ba? Marunong ka bang magsalita? Ano ang ibig sabihin ng pangingikil? Kung ayaw mong magbigay, pwede rin naman. Kung gayon, sumama ka sa opisyal. Bumalik ka para magpa-record. Magtatagal pa tayo. Tayong dalawa. Bilisan mo na. Kapag nakakita ka ng taong hindi nakikinig sa katwiran, wala kang magagawa. Lolo, bagong dating ka rin ba sa syudad? Sa susunod na makakita ka ng ganitong sitwasyon, huwag ka nang makialam. Ngayon, ituring mo na lang na gumastos ka para bumili ng aral. Sa tingin ko sa'yo, mukha kang mayaman. Ang mayaman, hindi naman siguro problema ang 40,000 piso, di ba? Kung magpapabagal-bagal ka pa, magiging 64,000 piso na yan. Ikaw. Kung hindi, bumalik ka na lang at magpa-record sa akin. Aayusin natin ito ng dahan-dahan. Sir, malinaw na nangingikil sila. Pangingikil yan. Ano ang sinasabi mo? Ano ang ibig sabihin ng pangingikil? Ang 40,000 piso, para yan sa pag-aayos ng e-bike ng tatay ko. At sa check-up niya sa ospital. Marami ba ang 40,000 piso na hinihingi namin sa'yo? Marami ba? Ang kalagayan ng lipunan ay sinisira ng mga taong tulad ninyo. Ibigay mo na.
Tignan mo ang ugali niya. Huwag kang maging mapagsamantala. Nakuha mo na ang pera, sapat na yan. Pirmahan mo na lang at pwede ka nang umalis. Kayo ang salot ng lipunan. Pirmahan mo na lang. Aba, mabuti. Maghiwa-hiwalay na kayo, maghiwa-hiwalay na. Huwag na kayong magtipon dito. Tito, totoo bang nadapa ka para lang iwasan siya? Ay, hindi ko na rin matandaan. Hindi ko na matandaan. Hindi ba niya sinabi na kailangan ng dokumentong ito? Ay, huwag ka nang magsalita, tara na. Ay, June, tanong ko lang, ganoong ba kahalaga ang kontratang ito? Ay tatay, sasabihin ko sa'yo, kung mapipirmahan ba natin, ang order na ito mula sa grupo ng Tagumpay, lahat ay nakasalalay sa dokumentong ito. Ha? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi natin ito mapipirmahan, ang pabrika ng semento natin ay magsasara na. Pagdating ng panahon, ang mga manggagawang maniningil ay pupunta sa bahay natin at haharangin ang pinto. June, huwag ka munang mag-alala. Ang vice-presidente ng grupo ng Tagumpay na si Mang Tot ay tiyuhin ko. Oh, ang galing, sigurado na. Tayo dyan. Carla, sasabihin ko sa iyo, ang pabrika ng semento natin ay lubog na sa utang. Ang kontratang ito ay talagang napakahalaga. Talagang ipinapakiusap ko sa iyo, pagkatapos mong mapirmahan ang order na ito mula sa grupo ng Tagumpay, agad kong aayusin ang kasal ninyo ni June. Magkakaroon tayo ng dalawang magandang balita, di ba? Tito, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Mabuti, malapit na ang oras. Tatay, tara na't pirmahan ang kontrata. Huwag na nating intindihin ang e-bike na ito. Pag nakuha natin ang order ng grupo ng Tagumpay, bibili ako ng bago para sa inyo. Talaga? Ikaw ang nagsabi niyan. Mabuti. Tara na. Tara, tara, tara. Dahan-dahan. Hindi ba ito ang shared bike na sinasakyan ng matandang yon? Bakit parang pamilyar? Talaga, pakiramdam ko, halos magkakapareho naman ang lahat ng shared bike. Tama na, tama na. Huwag na nating intindihin yan. Pipirmahan pa natin ang order. Masama kung mahuli tayo. Tara, bilasan na natin. Dahan-dahan po kayo. Sige, dahan-dahan. Tatay, ngayon, bakit po ang tipid nyo pa rin? Sana nag-taxi na lang po kayo. Ito lang naman ang bag ko, hindi naman mabigat. Saka, mas madali magbisikleta at nakakapag-ehersisyo pa. Kung ganun, sa susunod, susunduin na kita. Hindi ko nahahayaang magbisikleta pa si tatay. Sige, susundin ko na lang ang gusto mo. Ang laki-laki mo na, ganyan ka pa rin kalamang. Ano po, kung ganoon, hindi na pwedeng maglambit sa tatay ko kahit malaki na ako. Ikaw ang CEO ng kumpanya, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng iba? Ano ang ikakatakot ko? Ikaw ang tatay ko. Ako, ang kinakatakutan ko ay baka. Hindi nila alam na ikaw ang tatay ko. Magandang araw po, Madam Bea. Anong nangyari? Nasusubuan ka ba? Wala, baka pagod lang ako, nanlalabo ang paningin ko. Tara na, nandoon ang elevator. Oo, bilasan nyo na, hindi magandang pinaghihintay ang mga tao. Kumusta? Ay tatay, kailangan ko lang pumunta sa meeting room para mag-utos. Kung hindi po abala, pumasok na po muna kayo at umupo. Babalik po ako agad. Sige, magtrabaho ka na, huwag mo akong alalahanin. Ay, tatay. Pagkatapos kong mag-utos at makabalik, dadalhin kita sa paborito mong kainan na. Nilagang tadya, ano sa tingin mo? Sige, bilasan mo na ang trabaho. Sige po, babalik po ako agad. Isang vice presidente, 4 na project manager. Pinapakain ko ba kayo para lang wala kayong gawin? Binabalaan ko kayo kung hindi nyo pa rin maabot ang project progress ngayong buwan. Umalis na kayo, huwag na kayong magsalita pa. Ma'am Bea, kumalma po kayo. Halika. Dapat ayusin nyo na ang pagbili ng semento. Ngayong hapon, dumating na ba ang tao? Opo, malapit na po siyang dumating. Nakakatuwa to Ang tito kong vice-presidente, sobrang mahal ako simula bata pa. Kapag may masarap sa palagi niya akong tinatawag. Ay, kung ganoon, sa pang-araw-araw, ang pamilya ninyo at ang tito mo, ang relasyon ng pamilya nila ay maganda pa rin. Syempre naman po, tumawag lang ako sa tito ko. Nang basta-basta, sinabi kong may pabrika kami ng semento at nakuha na ang order. Kapag natapos na yan, dapat pasalamatan natin ng maayos si Tito. Tama, ay,
Teka, ang tito mo, sa pang-araw-araw, ano ang mga libangan niya? Halimbawa, tulad ng paglalaro ng golf, pagtikim ng tsaa, o paghit-hit ng tabako. Ako, gusto kong bilhan siya ng regalo, para pasalamatan siya ng maayos. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Pamilya na tayo. Oh, tara na. Bilisan natin. Sige, tara na, tara na. Binigyang diin ni Tito na. Hindi tayo pwedeng mahuli. Kung gayon, bilasan na natin. Tara na, tara na. Ang mga empleyado ng kumpanya ng anak ko, bakit ganyan ang itsura nila? Tito, matagal na tayong hindi nagkita. Tito, Siya pala ang tito mo? oh. Pasensya na po, Vice Presidente Ma. Hindi ko po kayo nakilala kanina. Patawarin niyo po ako. Ay, teka. Sir Ma, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Pasensya na po. Saan mo ba nilagay ang pera mo? Basang-basa na to. Sir Ma, huwag niyo na po kaming patulan. Pakiusap po, maawa po kayo. Patawarin niyo po ako at ang tatay ko. Ang 80 milyong pisong order ng semento, ang magdedesisyon sa buhay o kamatayan ng pabrika namin ng semento. Oo nga po. Itong pabrika, mahigit 100 tao. Lahat ay naghihintay ng sahod. 3 buwan na po itong naantala. Ang kontratang ito lang po ang pag-asa namin. Pakiusap po, maawa po kayo. Luluhod po ako at yumuyukod sa inyo ngayon. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Luhod. Aroyoy, pasensya na po. Hindi na po ako manloloko ng tao. Pasensya na po. Hindi na po ako. Bilisan nyo. Tumayo na kayo. Hindi siya ang tito ko. Ha? HMM. Hindi siya si Sir Marco. Sino si Sir Marco? Sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Sigurado ka, hindi siya si Sir Ma. Siya yung matandang nambangga at nambiktima sa atin kanina. Hindi siya ang tiyuhin ko. Nandito siya. Malamang magnanakaw. Nahuli natin siyang nagnanakaw. Hoy, ikaw na walang hiya ka. Akala ko talaga ikaw si Sir Ma. Lumuhad pa ako sa'yo. Nagbigay galang. Sa huli, isa ka lang palang impostor. Isang magnanakaw. Tatay, hayaan mo ako. Putangina, kami ng tatay ko. Lumuhod sa'yo, isang magnanakaw. Punyeta ka. Tigil. Punyeta ka. Sino kayo? Ito ang opisina ng anak ko. Sabi ng matandang yan, opisina niya raw to. Halatang nagsisinungaling siya. Kanan. Tingnan natin kung ano talaga ang gusto ng matandang yan. Para saan ang mga gamit na yan? Pangbukas ng kandado. Pangbukas ng safe. Ha, magnanakaw nga pala talaga siya. Ang mga gamit na yan, pambukas ng safe. Hindi ako magnanakaw. Ito ang opisina ng anak kong si Bea Reyes. Ang tigas ng ulo mo, ikaw, ang tigas pa rin ng dila mo. Teka, tingnan nyo, ang dami niyang pera. Ang mga perang yan, sigurado akong galing sa masama. Ganito, ako na ang pupulot ng mga perang yan kapag dumating ang may-ari. Ibabalik ko sa kanila. Ito ang sweldo ko mula sa eskwelahan sa baryo. Punyeta ka. Sweldo, ito ang pera na kinikita mo sa panloloko sa akin kanina. Magpakatotoo ka. Kayo, okay lang na niloko nyo ako. Pero ngayon, inaakusahan nyo pa akong magnanakaw. Kapag nalaman ito ng anak ko, hindi niya kayo palalampasin. Sino ang nanloko? Ikaw ang bumangga sa akin ngayon. Kung hindi ka makapagpakita ng ebidensya ngayon, inaakusahan mo ako. Hayaan kitang akusahan. Pilitin kitang magpanggap. John Feng, nagagalit na ba ang tatay mo? Kung magpapatuloy yan, magkakaproblema tayo kung may mamatay. Tay, tama na. Bangon na. HMPH, hindi, ngayon. Kailangan niyang aminin na siya ang nakabangga sa akin. Sabihin mo, ikaw ba ang nakabangga sa akin? Ha? Grabe naman kayong mang-api ng tao. Tutulungan kita. Ginagantihan mo pa ako. Nakuha mo pang magmatigas. Ngayon, ako. Tay, kung patuloy mo siyang sasaktan, mamamatay na yan. Ganito, baydiohan mo ako. Patunayan mong siya ang nakabangga sa akin gamit ang bisikleta. Tito, kalmayin muna natin ang nangyari kanina. Ngayon, nahuli natin siya, na nagnanakaw sa opisina ni Gumani. Nahuli siya sa akto. Hindi siya makakatanggi. Magnanakaw? Ano ang ninakaw ko? Ito ang opisina ng anak kong si Gumani. Ay, teka, Chonla, kunan mo ako ng litrato.
Nandito ako sa opisina ni Bossma. Nahuli ang magnanakaw. Dali. Halika. Dali. Ay, ilabas mo ang ulo niya. Konting abante pa. Sige. Palitan mo ang posisyon. Ganito. Sige, 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 maganda yan. Halika, palitan ko ang anggulo, ha? Pwedeng-pwede. Teka, isipin ko. Ganito. Tingnan mo, ganito. Kunan mo to. Halika. Ay, teka, isama mo rin yan. Gamit sa krimen, kunan mo rin yan. Ito ang ebidensya niya. Sige. Sige. Ganito. Sapat na ba ang tapang? Ay, maganda yung kuha na yan. Ay, teka, ay, Maria, ganito. Isama mo kaming mag-ama sa isang kuha, ha? Ano ang tawag dito? Mag-ama na magkasamang hamuli ng magnanakaw. Tito, wala ka na sa free. Konting baba pa. Ganito, pwede na ba? Pwedeng-pwede. Maganda yung kuha na yan. Ang galing. Ang general manager ay si Gumani. Ang pangalan niya ay Gu Kwanshan. Siya ba talaga ang ama ni boss? Chonlan, anong nangyari sa'yo? Gukwanshan, matanda. Gukwanshan pala ang pangalan mo, ha? Bakit? Anong problema kung gukuhan siya ng pangalan ko? Anong nangyari? Tito, alisin mo muna ang paa mo. Bakit? Tatapakan ko lang ngayon. Tito, ang boss ng kumpanya namin ay Gu rin ang apelyido. Ano? Ha? Chonlan, sinasabi mo bang ang matandang ito ay sa boss ninyo? Kuya, hindi po tito. Kayo po at si Maambia. Tunay po ba kayong mag-ama? Si Ma'am Bea po ba talaga ang inyong anak? Tingnan niyo po, lumaki na ang gulo. Umalis kayo. Pasensya na po. Kami po ang walang pinag-aralan. Pasensya na po. May ganyan bang tao? HMM. Teka. Nalin lang kayong dalawa. Peke ang ID na yan. Tatay, sigurado po ba kayong peke ang yinaya? Si Ma'am Bea ng pangkat Veritas ay taga Cordillera. Dapat may nakasulat na katutubong wika sa ID. Wala rito. Pekeng ID. Wala nga po rito. Tama nga po. Ang probinsya po ni Ma'am Bea ay Cordillera. Ayon sa regulasyon. Sa ID ng Autonomous Region, dapat may nakasulat na kaukulang wika. Kaya ba, para itago ang kanyang pagkatao, gumawa siya ng pero hindi niya nagawa ng maayos kaya nabuking siya. Siya ay isang manloloko. Nagpapanggap na ama ni Ma'am Bea. Abat ikaw, matandang manloloko, ikaw, naglakas loob ka pang lokohin ako. HMP. Ikaw, matandang walang hiya. Ikaw na gumawa ng peke. Nakagawa ka na ng pekeng dokumento. Tatanungin kita, hinintay mo lang ba ang sandaling ito, ha? Hindi ko po talaga ginawa ang pekeng ID. Hindi pa gumawa ng peke, ha? Nahanap na namin ng pekeng ebidensya. Naglakas loob ka pa ring magsinungaling. Bakit ang tigas ng ulo mo? Talaga bang may patunay ang ID? Paano kung ang matandang ito ay tunay na ama ni Ma'am Bea? Hindi na ako pwedeng magpakatanga pa. Kailangan kong mag-iwan ng paraan para sa sarili ko. Marco, teka lang. Kayo po at si Tito, kumalma muna kayo. Kumalma po kayo. Kung hindi lang ako pinigilan ni Sofia, ngayon, bubugbugin kita hanggang mamatay. Tito, sabi niyo po ama kayo ni Ma'am Bea. Pwede niyo po bang patunayan? Anong patunay? Peke lahat ng patunay na yan. Saan pa tayo hahanap ng patunay? PWE. Maaari po ba ninyong tawagan si Direktor Bea? Lolo, sasabihin ko sa'yo. Kung maglakas loob kang lokohin ulit ako, papatayin kita ngayon. Marco, tumahimik ka. Pwede bang tumigil ka muna? Daisy. Dapat mag-ingat ka. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Tito, huwag po kayong mag-alala. Kinukumpirma ko lang po kung kami ang may kasalanan. Kung kami ang may kasalanan, humingi po kami ng tawad kay Tatay Reyes. Daisy, Tumahimik ka. Ay, tutulungan na po kita. Ano po ang kukunin ninyo? Cellphone. Nasa bulsa ko. Ano po ang lock screen password? Sabihin ninyo po sa akin. Tutulungan ko po kayo. Sabihin ninyo lang po sa akin ang password. Ibigay mo. Dahan-dahan ka.
Daisy, sobra ka nang nakikialam sa kanya. Magnanakaw lang siya. Wala akong pakialam kung manloloko siya o hindi. Kailangan kong mag-iwan ng paraan para sa sarili ko. Daisy, mag-ingat ka sa matandang magnanakaw na yan. Baka makatakas. Anong tinitingnan mo? Tatanungin kita, wala ka bang numero ni Direktor Bea? Sinasadya mo bang magpatagal? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo, matatawagan ng numerong yan ngayon. Tignan mo kung paano kita gagantihan. Tinulungan kita ng buong puso. Tapos ikaw pa ang nanloloko sa akin. At sinisiraan pa akong magnanakaw. Sasabihin ko sa inyo, ang inyong order. Wala na, tama na ang mga walang kwentang salita na yan. Tawagan mo muna yan, bago ka magsalita ng iba. Lolo, bakit hindi po kayo muna ang tumawag? Hindi ba't malalaman na ang katotohanan sa ganoong paraan? Hindi naman siguro ganoon kalaki ang pagkakataon, di ba? Talaga bang niloko ko ang tatay ni Direktor Bea? Ikaw, anong ginagawa mo? Ako po ang project director ng grupo, responsable sa proyekto ng Shan Shuiwan. Ang tiyuhin ko po ay vice president ng Xinghao Group. Mang Tonyo, ang boyfriend ko po, si Marco Santos. Ang pamilya niya po ay may-ari ng pabrika ng semento. Ako po ang namamahala sa transaksyon na ito. May-ari kayo ng pabrika ng semento, di ba? Bakit? May-ari kami ng pabrika ng semento. May problema ba? Ang semento namin, ang pinakamahusay sa buong syudad. HMPH. Ngayon, maraming hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Huwag mo akong kausapin tungkol dyan. Hoy, bakit mo ako tinitignan? Natawagan mo na ba o hindi pa? Hindi ko hahayaang makipagtulungan ang anak ko sa mga taong tulad ninyo. Tito Go, kumalma po muna kayo. Maraming nangyari ngayon. Pagkatapos po ninyong tumawag, isa-isahin po natin ang mga bagay-bagay. Kasalanan po namin. Humihingi po kami ng tawad sa inyo. Sino ang may pakialam sa inyong paghingi ng tawad? Nagkamali po kami, kaya dapat po kaming humingi ng tawad sa inyo. Dapat din po ninyo kaming bigyan ng pagkakataong humingi ng tawad, di ba? Hanggat nandito ako, hindi matutuloy ang inyong kooperasyon. Kung matalino kayo, lumayas na kayo ngayon. Kung hindi dahil sa 80 milyong pisong order na ito, matagal ko na siyang binugbog. Magtiis ka, magtiis ka. Huwag mong hayaang masira ang 80 milyong pisong kontrata na ito. Kung masira ito, masisira din ang pabrika natin. Ano na naman? Bakit ang hina ng signal dito sa loob ng bahay? Ay, may signal naman. May dala kang sirang cellphone, tapos may pangalan ni Bea Reyes na nakasab. Niloloko mo na naman kami. Hindi, imposible. Hindi sira ang cellphone ko. Nakasagot pa ako ng tawag kanina pagdating ko. Gumagamit ka ng cellphone na walang signal para tumawag. Niloloko mo ba ako? Imposible. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Heto, sayo. Hi. Walang problema ang cellphone ko. PWE. Tumayo ka nga. Hoy. Ang manloloko na to. Ang galing maghanda. Muntik na naman akong maloko mo. Ano ang gusto mo? Binabalaan kita. Huwag kang lumapit. Hi. Matandang buhong. Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Naglakas loob ka pang kanselahin. Ang 80 milyong pisong order ko. Ang galing mo naman. Hindi ako nagsisinungaling. Tunay na anak ko si Bea Reyes. Ulitin mo nga. Halika, halika. Ulitin mo nga, si Bea Reyes ay anak mo. Mukha ba akong tanga? Ha? Sige, sige, suntukin mo. Suntukin mo ako dito. Tingnan natin kung maglakas loob kang saktan ako. Sige, suntukin mo. Marco.
Binibintang niya sa atin na nangikil tayo ng pera, tapos ginagawa pa tayong tanga. Sinasabi niyang anak niya si Reyes. Hindi ba insulto yan sa ating katalinuhan, ha? Kayo, huwag na kayong umasa sa order. Matandang buhong. Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Ngayon, titignan ko kung mas matigas ang bibig mo o ang pamalo ko. Ha? Uy. Ngayon, tumawag si Ma'am Bea. Sinabi niyang darating ang kanyang ama sa opisina mamayang hapon, kaya maging alerto tayong lahat. Kapag may nakita tayong matanda, siguraduhin nating maging magalang at kusang magtanong kung kailangan nila ng tulong para mapabuti ang imahe ng ating security team. Sir, ano po ang itsura ng ama ni Ma'am Bea? May litrato po ba kayo? Ako na isang security captain. Sa tingin mo ba may pagkakataon akong makita ang ama ni Ma'am Bea? Sa madaling salita, sa lahat ng matatandang darating sa loob ng gusali ng kumpanya ngayon, ipakita ang labis na paggalang. Iyon lang. Opo. Ah. Anong ingay yan? Dali. Ito ang golf club ni Ma'am Bea. Magagalit siya kung malalaman niya, ginamit mo ang gamit para saktan ng tao. Uy, swerte ka lang. Tigil. Aray, ayos lang po ba kayo? Sino kayo? Paano kayo naglakas loob na manakit ng tao sa opisina ni Ma'am Bea? Ako si Director Elena Garcia, ang namamahala sa proyekto ng Sanshwiwan. Sila ang mga supplier ng semento ng kumpanya, nandito para pirmahan ng isang 80 milyong pisong proyekto. Kung gayon, sino po kayo? Siya ay isang magnanakaw. Nahuli namin siya, nagnanakaw. Ikaw ang magnanakaw. Binata. Pakinggan mo ako. Ako ang ama ni Ma'am Bea. Bakasyon ngayon, kaya sinamahan ko ang aking anak. Ang ama ni Ma'am Bea, ito bang matandang ito? Ikaw na matandang walang hiya, nagmamatigas ka pa rin? Sasabihin ko sa'yo, siya ay isang walang hiya. Habang papunta kami sa kumpanya, nabangga niya ang aking ama. At pagkatapos, hindi niya man lang dinala ang aking ama sa ospital para magpa-check up. Pinabayaran lang namin sa kanya ang kaunting pera para sa pag-aayos ng e-bike. Ngayon, nagsumbong pa siya sa pulis na kami raw ang nangikil sa kanya. Nagsisinungaling ka. Hindi ko siya nabangga, nangikil lang kayo sa akin. Binata, huwag kang maniwala sa sinasabi nila, nagsisinungaling sila. Ano, nagsisinungaling kami? Kung gayon, anong pagkakamali ang inamin mo sa traffic enforcer kanina? Matandang walang hiya, ngayon talagang sasaktan ko siya. Umalis ka. Isang security guard, naglakas loob siyang saktan ako. Sumusobra ka na. Sa harap ko pa talaga. Sinaktan mo ang kasosyo ng kumpanya. Hindi mo ba alam kung sino ka? Patay. Nagpadalos-dalos ako. Ma'am Sofia, sinabi ng matandang ito na siya, ang ama ni Ma'am Go. Nag-aalala po ako. Huwag kang matakot, binata. Ako ang ama ni Ma'am Go. Manahimik ka. Anong oras na? Nagpapanggap ka pa rin. Ako ang ama ni Ma'am Go. Tingnan mo, narinig mo rin. Sabi niya, siya ang ama ni Ma'am Go. Pinapayuhan po kita. Wala kang silbi. Kung ano ang sabihin niya, yun na, magnanakaw siya. Halika, tingnan mo. Tingnan mo, ito ang ginamit niya para buksan ang safe. Ang professional na tool, sa ganitong sitwasyon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Ito ay isang ordinaryo screwdriver lang para sa relo. Hindi ito tool para buksan ng safe. Patahimikin mo ang bunganga niya. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ano man ang inyong posisyon ngayon, hindi nyo na pwedeng saktan ang matandang ito. Utos ko yun kanina, hindi mo ba narinig? Huwag mo nang sabihin na security captain ka lang, kahit pa dumating ang director ng security department ni, kailangan pa rin silang maging magalang sa akin. Sundin mo ang utos ko. Ma'am Sofia, alam ko po na mas mataas ang posisyon ninyo kaysa sa akin, pero Walang pero, isang security guard ka lang, hindi ka karapat dapat questionin ang desisyon ko. Sa isang salita ko lang, mapapatalsik kita sa kumpanya. tama po ang lahat ng sinabi ninyo. Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Anong karapatan mong paalalahanan ako? Sasabihin ko sa'yo, ang tiyuhin ko ay si Vice President man ng kumpanya. Kung magsasalita ka pa ng kahit anong walang kwenta, ipapatalsik kita agad. Si Vice President ma po ang tiyuhin ninyo. Ano? Takot ka? Kung takot ka, huwag kang makialam. Lumayas ka dyan. Ikaw, lumayas ka dyan. Walang kwentang tao na hindi man lang makakain ng 4 na ulam sa buong. Huwag mo akong galawin. Malalaman ito ng anak ko. At hindi kanya palalampasin.
Hindi nyo pwedeng gawin yan sa isang matanda. Mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan dito. Huling babala ko na sa'yo, kung magsalita ka pa ng kahit anong walang kwenta, sisiguraduhin kong matatanggal ka. Harangan, harangan. Nakakita ka na ba ng matandang pumunta sa syudad para samahan ang kanyang anak sa Pasko na may dalang lockpicking tools at lubid? Paulo, dali. Natali mo ang kanyang mga kamay at paa gamit ang lubid. Hindi ko na siya kayang hawakan. Talagang atali mo ng mahigit. Ang direktor ng proyektong Shanshiwa, si Carla, ay may problema sa kakayahan. Kung hindi talaga kaya, palitan mo siya. Ang dahilan kung bakit hindi natapos ang pagbili ng semento noon ay dahil hindi kami nakahanap ng mapagkakatiwalaang pabrika ng semento. Ngunit huwag po kayong mag-alala, ngayong hapon dadalhin ni Direktor Carla ang mga tao mula sa pabrika ng semento para pirmahan ang kontrata ng pagbili. Bibigyan lang kita ng isang hapon. Ngayong hapon, kailangan mong ayusin ang kontratang ito. Kailangan mong ayusin ito ng maayos. Kung hindi, kayong dalawa ay sisiguraduhin kong matatanggal. Aayusin po namin. Aayusin po namin. Ang tatay ko ay espesyal na pumunta mula sa probinsya ngayong araw para samahan ako sa Pas. Dali, ayusin mo ang bagay na ito. Para maayos ito, huwag mong antalahin ang hapunan ko kasama ang tatay. Pupunta po muna ako para tingnan ang sitwasyon. Hihintayin ko po kayo para magdesisyon. Director David, i-report mo sa akin ang resulta ng pag-usad ng proyektong Shanghai One. Opo, Ginang Bea. Ang proyektong Shanghai One ngayon. Manahimik ka. Ano ang iniiyak-iyak mo dyan? Ginang Carla. Matanda pa rin po siya. Huwag kang makialam. Paulo, hintayin mo ako dito. Pupuntahan ko si Tito para mapirmahan na ang kontrata sa lalong madaling panahon. Carla, mamaya, sabihin mo kay Vice Presidente Marco na kaming mag-ama ay nakahuli ng magnanakaw sa opisina. Pakiusap. Pupuntahan ko na siya ngayon. Sige. Bago dumating si Ginang Marco. Huwag kang gagawa ng anumang bagay nang mag-isa. Kung hindi, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Sige. Sasabihin ko sa'yo. Si Ginang Bea ay hindi nasisiyahan sa kasalukuyang progreso ng trabaho. Ang kontrata sa pagbili ng semento ay kailangang matapos ngayong araw. Tama. Ang unang kontrata sa pagbili ay nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Ako rin ang namamahala sa bagay na ito, ngunit ang huling desisyon ay kay Ginang Bea. Hindi ko muna sasabihin sa'yo. Mukhang maganda ang mod ni Ginang Bea ngayon. Narinig ko na ang tatay niya ay dumating mula sa probinsya. Hindi ko rin alam ang detalye. Narinig ko lang siyang nabanggit. Sige, mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Ang tatay ko ay espesyal na pumunta mula sa probinsya ngayong araw para samahan ako sa Pas. Huwag mong antalahin ang hapunan ko kasama ang tatay. Anong nangyayari dito? Sino ka, sir? Sila po ang dalawang supplier ng semento. Dumating po sila para makipag-ugnayan. Sino ang nagtanong sa'yo kung ano ang ginagawa nila? Ang tinatanong ko ay, anong nangyari sa matandang ito? Bakit hindi mo pa siya pakawalan? Hindi po siya pwedeng pakawalan, sir. Sino ka ba? Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Sir, pakinggan niyo po ako. Hindi po pwedeng pakawalan ang matandang ito. Sir, huwag po muna kayong magmadali. Bigyan niyo po siya ng pagkakataong matapos ang sasabihin niya. Pagkatapos po niyan, sa kanyo po desisyonin kung pakakawalan niyo siya o hindi. Sino naman ito? Siya po ang tatay ko. Magkasama po kaming dumating. Ikaw si Li Jianfeng, ako po si Li Guofu. Si Li Jianfeng po ang anak ko. Kami po ay ipinakilala ni Chunlan dito para sa pagkuha ng semento. Anong nangyari sa matandang ito sa sahig? Sir, ganito po kasi. Pakinggan niyo po ako. Ako po at ang tatay ko ay dumating sa kumpanya para pag-usapan ang pagkuha ng semento. Pagpasok po namin, nakita namin siyang may hawak na gamit at sinisira ang safe. May naglakas loob na pumunta dito para sirain ang safe? Anong sinisigaw-sigaw mo? Manahimik ka. Sir, huwag po kayong magalit. Napakatuso po ng matandang magnanakaw na ito. Plano na po niyang magnakaw. Sa opisina ni CEO Go. Nang manghuli namin siya, sinabi niya na siya raw ang tatay ni CEO Go. Kinuha pa niya ang cellphone niya at nagkunwaring tatawag kay CEO Go. Pero matagal siyang tumawag, hindi naman tumawag. Nang tingnan namin, sira pala ang cellphone niya. Niloloko lang niya kami. Tama. Habang tumatawag siya, palihim siyang lumalabas sa pinto. Kung hindi ko siya pinigilan, nakatakas na sana siya. May ganoon pa pala? Kung siya talaga ang tatay ni CEO Go, bakit siya tatakas? Tito,
Nandito na po kayo. Kakahanap ko lang po sa Kakatapos lang ng meeting ko. Sir. Totoo po, sinabi ng matandang ito na siya raw ang tatay ni CEO Go. Hindi nyo pa rin ba matapos ang maliit na bagay na ito? Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo, manloloko ang taong ito. Nahuli na nga sa akto. Ano pa ang hinihintay nyo? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tito, magnanakaw po ang taong ito. Dumating po siya sa opisina para magnanakaw. Nahuli po namin siya sa akto. Tingnan nyo po. Iyan po ang gamit na ginamit para sirain ang safe. Tingnan niyo po, ang maliit na screwdriver na ito, napakaganda. Ito po ang ginagamit para sirain ang safe. Ito ang mga gamit sa pagbukas ng safe. Pero parang hindi naman ganoon ang tingin ko. Sir Marco, normal lang po na hindi ninyo alam ang mga ito. Kasi ang mga taong ito ay gumagawa ng mga illegal na gawain. Kung alam niyo, hindi na po. Paano ka ba makipag-usap sa tito ko? Paano naman malalaman ng tito ko ang mga gamit ng mga magnanakaw na ito? Tito, huwag nyo na pong dibdibit. Hindi naman po iyon ang ibig sabihin ni Paulo. Nang dumating kayo, nakita nyo siyang nagnanakaw? Opo. Nang pumasok po kami, nakita namin siyang may hawak na gamit at binubuksan ang safe. Kung hindi po kami dumating ng maaga, nagtagumpay na po siya. Iyon ay isang cabinet lang para sa mga dokumento. May kandado lang. Ang laman niyan ay siguradong importanteng dokumento. Ang matandang lalaking ito ay handa. Naghanda pa siya ng peking ID para itago ang kanyang pagkakakilanlan. May dala pa siyang ID. Talagang handa siya. Ano ba ang ingay mo? Kung mag-iingay ka pa, sisikailan kita. Parang pamilyar ang matandang lalaking ito. Parang nakita ko na siya kung saan. Tito, napakadami ninyong ginagawa araw-araw. Napakaming tao ang lumalapit sa inyo. Sa mga taong may ordinaryong mukha tulad, hindi na po nakapagtataka kung pamilyar kayo. Paulo, di ba? Tama. Tingnan mo, marami akong nakikita araw-araw. Lalo na si Tito. Bilang Vice Presidente ng Zhenghao Group, mas marami at mas malawak ang nakikita niyang tao, di ba? Totoo yan. Ang dami talagang pakikisalamuha. Araw-araw. Bea, simula nang tawagan mo ako at sabihin mong ang boyfriend mo ay nasa negosyo ng semento. Para dito, hindi ako nagkulang sa pag-aalala. Salamat po, Tito. Ang kalidad ng semento ng Paulo Cement Factory ay walang kapantay. Anong ginagawa nyo pa rito? Lumabas kayo. Opo. Umupo na kayong lahat. Magkakapamilya lang tayo. Bakit pa kailangan ng ganito? Darating na si Ginoong Gu mamaya. Dahil magkakapamilya tayo, mas alam namin kung paano kayo igalang. Sa hinaharap, kapag natapos na ang negosyo ng semento, hindi mawawala ang inyong bahagi. Dahil may sarili kayong pabrika ng semento, at maganda ang kalidad, siguradong pangmatagalang kooperasyon ito, di ba? Salamat po, Tito. Salamat po, Tito. Salamat po, Tito. Mamaya ay pipirmahan na ang kontrata kay Ginoong Gu. Masama ang epekto ng matandang magnanakaw na ito rito. Bakit hindi natin tawagin ang ilang masoneryang gwardiya para paalisin siya? Manager Ding. Ay, Sir Maria, Supervisor Ding. Tumawag ka ng 2 masoneryang security guard. May nakapasok na magnanakaw sa opisina ni General Manager Go. Paano nangyari ang ganito? Nakapasok pa rin ang magnanakaw sa opisina ni General Manager Go? Paano namin malalaman yan? Ang security system ay palagi, ikaw ang may pananagutan. Bakit ka lumapit sa akin para magtanong? Agad kong ipapaalam kay Lin Sudo. Hindi, ako mismo ang magdadala ng tao. Bilisan mo. Ang Bob-ong yan. P***. Kapitan, bakit po kayo nagagalit? Paano kung yung matandang lalaki sa loob ay tunay na ama ni General Manager Go? Eh di masaya yan. Tingnan natin kung paano sila magtatapos ngayon. Magtatapos. Mas malapit pa sa direktang pag-alis at pagbitiw. Narinig ko na si General Manager Go ay pinalaki ng kanyang ama. Mag-isa. Kung yung matandang lalaki sa loob ay tunay na ama ni General Manager Go, patay sila. Mga kapatid, gusto nyo bang sumugal sa akin? Anong ibig mong sabihin? Pastahan tayo na yung tao sa loob ay ama ni General Manager Go. Ngayon, kahit sino pa ang hamarang, susugod tayo sa loob. Ililigtas natin ang ama ni General Manager Go. Sige, maliit lang tayong security guard. Ang pinakamasama, mawawalan tayo ng trabaho. Maghahanap ulit. Sasama ako sa pastahan ng kapitan. Kung yung matandang lalaki sa loob ay tunay na ama ni General Manager Go, eh di tama ang pinusta natin. Ang pag-asenso ay mangyayari ngayon. Laban, Terra.
Tara, ililigtas natin siya. Tara. Gawin na. Tara. Lin Zudong. Anong gagawin mo? Iligtas. Tigil. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mangangahas kumilos. Ayaw nyo na bang magtrabaho? Sir Ma, tutulungan ko po kayong turuan ng leksyon ang mga ito na walang alam na security guards. Sir Maria, huwag na kayong maging bulag sa katotohanan. Para rin po ito sa ikabubuti nyo. Ang matandang ito ay posibleng ama ni General Manager Go. Tito, nang ahas siyang questionin ka, hindi ka niya iginagalang. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ang matandang ito o kung ano ang kanyang pagkatao. Gusto kong tandaan mo ang sinabi ko. Lumabas ka agad. Ngayon din, umalis ka na. Hindi mo ba naiintindihan? Umalis ka. Sige, Sir Maria, kung gayon, huwag mo kaming sisihin. Ikaw na walang galang, nangahas kang bantaan si Sir Ma. Ako, Eta. Aray. Nang-ahas kang sakta ng anak ko. Sasabihin ko sa'yo. Ang anak ko ay may-ari ng pabrika ng semento. Siya ay isang mahalagang kasosyo ng inyong grupo. Nang-ahas kang saktan siya. Ako. Lin Zudong. Anong gagawin mo? Nagre-rebelde ka ba? At kayo? Ayaw nyo na bang magtrabaho? Ako ang mananagot kung may mangyari. Itaas ninyo ang matandang iyon. Kalaga ninyo. Opo. Manggahas ka. Manahimik ka. Tatay. Makahas kang sakta ng tatay ko. Tigilan ninyo yan. Anong nangyayari? Tingnan mo ang mga taong dala mo. Anong klaseng gulo ito? David Cruz, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari dito? Nagpapatrolya kami rito. Narinig namin ang ingay sa loob. Pagpasok namin, nakita namin silang binubugbog ang matandang ito. Magnanakaw ang matandang yan. Nagpapanggap pa siyang tatay ni Madam Gu. Ang security guard na namumuno. Hindi niya alam ang tama at mali. Hindi ako magnanakaw. Ako ang tatay ni Madam Go. Pakinggan ninyo ang sinasabi niya. Sino bang amaang tatawag sa sariling anak na Madam Go? Malinaw na manluloko siya. Sino ka? Ito ang pamangkin ko, ang direktor ng proyekto ng Mountain at yung dalawa naman. Sila ang supplier ng semento ng grupo. May appointment sila ngayong hapon para pirmahan ng kontrata sa pagbili. Hindi pa napipirmahan ng kontrata pero binugbog na ninyo ang tao ng ganito. Tingnan ninyo ang ginawa nila sa akin. David Cruz, anong kaguluhan na naman ang ginawa mo? Ginoong Ding, pakinggan ninyo ako. Ako, may appointment si Madam Go. Sa loob ng 10 minuto, darating na siya para pirmahan ng kontrata. Hindi pa napipirmahan ng kontrata at ang opisina ay ganito na ngayon kung hindi mapirmahan ng kontrata at maantala ang progreso ng kumpanya. Kaya mo bang panagutan ito? Milyon-milyon ang gastos ng grupo sa isang araw. Hindi ko pananagutan yan. Dali, agad na linisin ang lugar na ito kasama ang mga tao mo. Ginoong Ding, pakinggan ninyo ako. Wala akong oras para pakinggan yan ngayon. Kung maantala ang pagpirma ng kontrata, hindi natin kayang panagutan yan. Pero ang matandang ito ay posibleng. Ang tatay ni Madam Go. Ang sinasabi ko ay linisin mo agad ang lugar na ito kasama ang mga tao mo. Dalhin mo muna ang matandang ito. Lahat ay pag-uusapan pagkatapos mapirmahan ng kontrata. Narinig mo ba? Opo, lilinisin ko agad. Dalhin mo muna ang matandang ito. Ang project progress na. Mountain View Bay, kailangan na nating bilisan. Naantala ang project dahil sa semento. Hindi talaga kami makahanap ng tamang supplier. Ako na ang bahala sa problemang ito. Mamayang hapon, dodoblehin ko na lang ang order ng semento. Kaya na yan, may iba pa ba kayong kailangan? Kung wala na, malapit na dapat ang supplier ng semento. Mag-break na tayo. Sige, mag-break na tayo. Unahin ko na lang pirmahan ang purchase contract. 2 tao ang maiiwan para maglinis. Ang dalawa pa, dalhin niyo ang matanda. Ang sinabi ko ay ikaw mismo ang magpaalis sa kanya. Hindi ako aalis. Lolo, umalis na po muna kayo dito. Boss ko po yan, hindi ko po kayang suwayin. Maawa na po kayo sa akin. Binata, hindi ako aalis. Dito lang ako maghihintay. Manager Ding, pinapaalis ko siya sa'yo. Ngayon na, huwag mo akong piliting magalit. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Hahayaan mo lang siyang umalis ng ganyan. Sumisigaw. Humanap kayo ng iPansara sa bibig niya. Takpan niyo ang ulo niya ng damit. Umalis na kayong lahat. Sasabihin ko sa iyo, wala akong pakialam kung siya, ang tatay ni Madam Go. Bago pirmahan ng kontrata, walang dapat mangyaring anumang aberya. Kung may mangyari, ikaw ang mananagot sa lahat. Opo, opo.
Anong sitwasyon ito? Ginang Go, nagsasagawa po ang security department na simulation exercise para sa paghuli ng magnanakaw. Simulation exercise. Malapit na po kasi ang national sa panahon po ng bakasyon. Marami po talagang magnanakaw. Kaya po inayos namin ang simulation exercise para mapataas ang kakayahan sa pagharap sa mga emergency. CJ, ingatan ang epekto. Naiintindihan po, mag-iingat po kami. Ginang Go. Mayroon po ba kayong kailangan? Kayong lahat, maging seryoso. Kayo sa trabaho nyo, sa panahon ng National Day. Kung sino man ang makagulo, sa mahalagang bagay ng grupo, ipapakita ko sa kanya ang galit ko. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan po. Ikaw, ako ba ang tinatawag mo kanina? Oh. Ma'am Bea, baka po nagkamali lang kayo ng dinig. Naghahallucinate na ba ako? Ma'am Bea, sigurado po akong pagod na pagod lang kayo. Sobra po kayong nag-aalala para sa kumpanya. Kailangan nyo po talagang magpahinga. Ingat po kayo, Ma'am Bea. Alam mo ba kung gaano kalaki ang responsibilidad kapag naantala ang pagpirma ng kontrata ng kumpanya? Kaya ba nating dalawa yan? Pero, talaga pong pakiramdam ko, ang matandang lalaking yun ay tatay ni Ma'am Bea. Nako, ang tanga mo naman. Dalhin mo na lang pabalik ang matandang yan. At tanungin ng maayos, di ba? Bago pa man natin makumpirma ang resulta, bakit mo guguluhin si Ma'am Bea? Paano kung hindi pala siya ang tatay ni Ma'am Bea? Anong gagawin mo? Naisip mo ba ang mga posibleng mangyari? Wala kang pakiramdam, kaya hindi ka talaga uunlad. Sa buhay, ang mga bagay sa trabaho, dapat matuto ka pa. Ikaw talaga. Tito, malaking tulong po kayo sa amin ngayon. Kung hindi po dahil sa inyo, delikado na ang deal na to. Umupo muna kayo. Mamaya pagdating ni Ma'am Bea, huwag nyo nang banggitin ang nangyari kanina. Pirmahan muna natin ang kontrata. Salamat po, Sir Santos. Salamat po, Sir Santos. Marco. Sabi ko na nga ba, kaya hindi ka umuunlad. Ano pa ba ang relasyon nyo? Salamat po, Sir Santos pa rin. Salamat po, Sir Santos. Dapat gaya ni Elena, tawagin siyang Tito. Ay, napo. Salamat po, Tito. Salamat po, Tito. Kapag matagumpay na napirmahan ang kontratang ito, hindi po namin kayo malilimutan. Huwag nyo nang banggitin yan. Umupo muna kayo. Pirmahan muna natin ang kontrata. Paumanhin po sa inyong lahat. Katatapos ko lang po ng meeting doon. Sir Santos, kumusta na po ang usapan sa proyekto? Halos tapos na po ang usapan. Hinihintay na lang po namin kayo para pirmahan ang kontrata. Marco, ipakita mo kay Ma'am Bea ang mga dokumento ng pabrika ng semento. Ma'am Bea, pakitingnan po. Ma'am Bea. Ngayon po, ang proyekto natin sa Mountain Water Bay ay kulang na lang ng semento. Marami na po akong na-check na supply at ang semento lang po ng pabrika ni Sir Marco ang maaasahan sa kalidad. Ang mga proyekto po natin na kulang ng semento ay hindi lang ang Mountain Water Bay. Ang proyekto rin po sa Mountain View ay kulang din ng semento. Kung gayon, pwede na po nating bilhin ng sabay. Ma'am Bea, tingnan nyo po, gusto nyo bang mag-on-site inspection? Kasi po, isang proyekto na mahigit 100 milyong piso, mas maganda po na maging maingat. Ang dry ng panahon ngayon. Tingnan mo, nagbabalat na ang mukha ko. Pati ang kamay ko, nagbabalat na rin. Taglagas na kasi, kaya medyo dry talaga ang panahon. Pwede kang bumili ng hand cream at laging mayroon sa bulsa para laging hydrated. Opo. Papabili ako sa purchasing department ng isang batch para sa ating mga security guard. Tig-isa sila. Tingnan mo naman, ang bait ni Sir. Bibigyan pa niya ng tig-isa ang bawat security guard ng kumpanya. Opo. Nga pala, Sir, ano po ulit ang sinabi niyo? Sabi niyo po, pupunta kayo sa cement factory para tingnan. Malayo po ba rito? Sarado na ang pabrika ng kalahating buwan. Hindi sila pwedeng pumunta doon. Hindi naman imposible. 3 oras lang ang biyahe. Pero ang daan sa bundok, mahirap daanan. Ganoon katagal? Ang cement factory kasi kailangan itayo sa malayo sa syudad. Wala tayong magagawa, di ba? Kaya tumataas ang gasto sa transportasyon. 6 o 7 oras ang biyahe pabalik-balik. Siguradong walang oras si Madam Bea para dyan. Long-term partner tayo. Kailangan lang ninyong siguraduhin na pasado ang kalidad ng semento. Kung hindi pasado ang kalidad ng semento, ito na ang huli nating pagtutulungan. Walang problema sa kalidad. Long-term partner naman tayo, di ba? CJ,
Kung gayon, sir, mayroon pa po ba kayong idaragdag tungkol sa proyektong ito? Ah. Wala na po. Okay na po. May gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa matandang ito. Kaya mo ba yan? Kaya ko po. Kaya ko po. Ay, Lolo, okay lang po ba kayo? Pasensya na po, Lolo. Security guard lang po ako. Wala rin po akong magawa. Nasaan ako? Nasaan ako? Ito po ang opisina ng Logistics Department. Kayo po. Uminom po kayo ng tubig para kumalma. Ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po kayo biglang nasa opisina ni Madam Be? Anak, sasabihin ko po sa'yo. Ako po talaga ang tatay ni Ginang Reyes. Hindi po ba't holiday ngayon? Pumunta po ako sa syudad para samahan ng anak ko sa holiday. Ikaw ang nakabangga sa akin, di ba? Matanda. Bakit mo naman po ako ginagancho? Tay, sino ang nakabangga sa'yo? Paano ka ba magbisikleta? Siya ang nakabangga sa akin. Hindi po ba't panloloko yan? 2,000 piso lang ang gusto mong ibayad. Para sa pulubi, dapat 5,000 piso man lang. Ang moralidad ng lipunan ay sinisira ng mga taong tulad ninyo. Ibigay mo na. Sa tingin ko, magnanakaw siya. Nahuli natin siyang nagnanakaw. May ebidensya, kaya hindi siya makakatanggi. Nahuli ko ang magnanakaw sa opisina ni Ginang Ma. Okay ba to? Pwede. Pwede yan. Pero anak, hindi ka po sinisisi ni Tio. Pwede mo po ba akong dalhin kay Ginang Reyes? Sige po. Ganito po, Lolo, gamutin po muna natin ang sugat ninyo. Tapos diretso na po tayo kay Ginang Reyes. Ginang Reyes, ang dami po talagang order ng semento sa aming pabrika. Kung hindi po dahil sa koneksyon namin, lechon lan, hindi po namin matatanggap ang ganito kalaking order. Ngayon, ang buong syudad ay nagtatayo ng infrastruktura. Kaya napakalaki talaga ng pangangailangan sa semento. Kung gayon, Ginang Reyes, kung walang problema sa kontrata, pirmahan na po natin para maaga kong maipaayos kay June ang pag-aayos upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng semento sa aming mga proyekto. Walang problema. Ginang Reyes, heto po ang panulat. Teka, nasaan na ang tatay ko? Hindi naman siguro ganoon kalaking pagkakataon, di ba? Ang matandang yun, tatay nga pala talaga ni Ginang Reyes. Ginang Reyes, dumating na po ang tatay ninyo. Kailan po siya dumating? Magpapasando po ako. Nandito na po siya. Ayan, ang bag na yan ay sa kanya. Kasi po kanina, nagmamadali akong mag-meeting. Kaya pinaghintay ko po muna ang tatay ko. Sa opisina, ngayon ko lang po naalala nang makita ko ang bag. Nasa banyo ba siya? Patay. Magkakagulo na. Ginang Reyes, tungkol po sa proyekto sa Mountain Bay. Wala na po kaming kulang maliban sa semento. Kung walang problema, pirmahan na po natin ang kontrata sa pagbili. Tama. Pirmahan na po muna natin ang kontrata sa pagbili para maayos ko na ang paghahanda at paghahatid ng mga produkto sa pabrika. Salamat po sa pag-unawa, Ginoong Santos. Kung gayon, pakiusap po sa inyong dalawa na bilisan ang pag-supply ng semento sa aking construction site. Ano po ito? Wala po ito. Ibigay niyo po sa akin. Ah, Ito po. Nahulog niyo po ba? ako po ang nakahulog. Hindi ko po sinasadya. Nahulog sa sahig. Itong maliit na bagay na ito. Para saan po ito? Para buksan. Ang safe. Ginoong Ma, biro niyo po iyan. Paano po bubuksan ng maliit na bagay na ito ang safe? Ito po ay mga gamit ng tatay ko sa pag-aayos ng rep. Ang tatay niyo po? Marunong din po magayos ng relo? Ang tatay ko po, mahilig po siya sa mechanical watches. May sarili pa po siyang set ng watch repair tools na laging dala. Ngayon po ay piyesta. Sa tingin ko po, pagdating niya sa syudad, bibili din po siya ng 2 mechanical watches para iuwi at paglaruan. Ako ay sinira ninyong mag-ama. Lubos akong nasira. Ano na ang gagawin ko ngayon? Ang pagkakaroon ng hobby ay maganda po. Ginoong Go. Ang tatay niyo po ay kayang pag-aralan. Ang ganoong kapresisong bagay. Maganda po siguro ang paningin niya. Ano po? Maganda po ang paningin ng tatay. Wala po siya presbyopia o ano paman. Hindi tama. May problema po ang kontratang ito. Ginoong Gyu, ano po ang problema sa kontratang ito?
Ang nakasulat po sa kontratang ito ay 80 milyong piso. Ang 80 milyong piso po na ito ay para sa supply ng semento sa baybayin ng tubig. Ngayon po, ang aming baybayin ng Tanawin ay nangangailangan din ng semento, hindi bababa sa doble ng dami na ginagamit ng baybayin ng tubig. Walang problema po. Kaya po naming mag-supply. Mali po ang dami sa kontrata. Mag-print po tayo ng Ginoong Go, hindi na po kailangan ng ganoong abala. Burahin na lang po ang nakaraang halaga, at muling lagyan ng anota sayon. Isulat na lang po sa gilid ang komento. Ginoong Gyu, tingnan niyo po, okay lang po ba ito? Ako na po ang maglalagay ng anotasyon sa gilid. Tingnan niyo po. Ito. Ginoong Go, tingnan niyo po, ang dalawang panig na pipirma sa kontrata ay narito. Basta hindi po magbabago ang unit price. Walang problema. Ginoong Gyu, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami magtataas ng presyo ng biglaan. Ako na po ang unang pipirma. Ginoong Gyu. Lolo, dahan-dahan po. Dito po, dito. Nasa loob po ang elevator. Pipindutin ko po ang elevator para sa inyo. Ano man ang mangyari, hindi ko po hahayaan ang aking anak na makipagtulungan sa mag-amang ito. May problema po ang kanilang pagkatao. Tama po, may problema po talaga ang kanilang pagkatao. Kasalanan ko rin po, hindi po matatag ang aking paninindigan kanina. Pasensya na po, Lolo. Ayos lang, hindi mo kasalanan ito. Ang posisyon mo ay narito. Ano man ang ipagawa sa iyo ng iyong pinuno, hindi mo maaaring tanggihan. Bakit ang bagal ng elevator na ito? Kung pipirmahan ng kontratang ito, lahat ay tapos na. Maglagay ka pa ng anotasyon dito. Sige po, Ginoong Gyu, ano po ang sasabihin nyo? Ano po ang kailangang ilagay na anotasyon dito? Isulat mo lang po, ang kontratang ito ay binago ng may pagkakaisa, matapos ang konsultasyon at kasunduan ng magkabilang panig. Sige po. Tingnan nyo po, okay lang po ba ito? Ang kontrata po ay may 2 kopya. Kailangan din po lagyan ng anotasyon ang kopya niyo. Tama po. Tingnan nyo po. Lolo, dito po, dito po. Alainan. Doon. Huwag pirmahan. Tatay. Huwag mong pirmahan. Tatay. Hindi pwede. Saan ka galing? Bakit ka dinudu... Tatay, bakit ka ganyan ka-emosyonal? Anong nangyari? Dali, kunin mo ang pinirmahang kontrata. Ibalik mo. Hindi pwedeng pirmahan ang kontratang yan. Tatay, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan ka lang sa pagsasalita. Ano ba talaga ang nangyari? Tatay, huwag kang magmadali. Dahan-dahan ka lang. Umupo ka. Hoy. Lahat kayo, harangan ng pinto. Kung wala akong utos, walang sino man ang makakaalis. Opo. Tapos na. Lubusan ng tapos. Ito. Baka may kaunting hindi pagkakaunawaan dito. Ano ba talaga ang nangyari? Kasi, may kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Hindi pagkakaunawaan? Anong hindi pagkakaunawaan? Ikaw, kasama mo ang mag-amang ito, magkasabwat kayo. At ikaw, hindi ka rin magandang tao. Lolo, nagkamali po kayo. Pasensya na po talaga. Hindi ko po alam na kayo pala ang ama ni Presidente Bea. Hindi pagkakaunawaan. Tanggalin agad ang taong ito. Hindi na siya pwedeng gamitin. Tumanggap siya ng suhol mula sa mag-amang ito. Nagnakaw siya para sa sarili niya. Presidente Bea, nagkamali po ako. Nalito po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Ma, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Presidente Bea, nagkamali po ako. Nabulag po ako sa pera. Nang dumating po ako, binugbog na po ng 3 yan. Ang tatay nyo, hindi po ako kasali.
Nalinlang lang po ako sa kanila. Tatay, ang sugat mo ay galing sa pambubugbog. Kuya, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Kuya, huwag mo akong hawakan. Presidente Bea, ganito po, ang mag-amang yon. Ayos lang po ba kayo? Sino kayo? Paano kayo naglakas loob na sa opisina ni Presidente Bea? Manakit ng tao? Ginoong Ma, opisyal kong ipinapahayag ngayon na tinatanggal ka na sa aking Zenghao Group. Simula ngayon, hindi ka na ang Vice Presidente ng Zenghao Group. Presidente Bea, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Kuya, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Kuya, nagkamali po ako. Lin Sudong, kalagkarin niyo siya palabas. Simula ngayon, hindi na siya papayagang tumapa sa Zenghao Group ko kahit isang hakbang. Halika. Presidente Bea, hindi po pwede. Ang buong pamilya ko, umaasa lang sa akin. Presidente Bea, nagkamali po ako. Presidente Bea, nalito lang din po ako sandali, pakiusap. Huwag niyo po akong tanggalin, kailangan ko po ang trabahong ito. Ako, magre-report po ako. Bigyan niyo po ako na pagkakataong makabawi sa aking pagkakamali. Sila pong dalawa, sina Ginoong Jianfeng at Ginoong Wu Po, nangikil po sila. Ginang Chonlan, pinapayuhan kitang huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit sabihin mo pa, hindi ka pa rin niya sigurado na patatawarin. At ako, napirmahan ko na, ang order na 240 milyong piso. Sa buong buhay, hindi na ako mag-aalala sa pagkain at damit. Ma'am Bea, pakinggan niyo po ako. Si Mang David po, binlockmail niya po ang tatay niyo. Dad, totoo ba yan? Kung tungkol sa bagay na yan, galit na galit ako. Habang papunta ako rito, nakita ko ang matandang yan, nanada pa. Tinulungan ko siya sa kabutihang loob, pero ako pa ang sinisi niya, at pinilit akong magbigay ng ilang libong piso. Hoy, ikaw, tapos. Nang makita nila, ako sa opisina mo, siniraan ako ng 3 yan, at sinabing magnanakaw ako. Hindi ko po sinasadya. Pinilit lang po nila ako, kung hindi ko po ginawa yon, papatayin po nila ako, para lang po ito sa buhay ko, Ma'am Bea. TSK, ikaw ang girlfriend ni Marco Santos, kaya mo siya tinutulungan. Huwag mong isipin na hindi ko napansin. Hindi po ganoon. Sinabi nila sa iyo na gawin ang ano at ginawa mo naman. Paano naman ako kung sabihin ko na gawin ang ano? Ma'am Bea, gagawin ko po ang lahat ng sabihin niyo lang po. CJ, kung gayon, lumabas ka ng nakaluhot at maghintay sa pintuan ng EC Department. Ma'am Bea, alam ko na po ang pagkakamali ko, huwag niyo po akong tanggalin. Ma'am Bea, Mula ngayon, sa loob ng 60 segundo, kung hindi ko makita ang project head ng San Shuiwan, si Aling Elena, na nakaluhod sa pintuan ng opisina mo, tanggalin mo siya. kung sa loob ng 60 segundo, lumabas siya sa pintuan ng opisina ko. Kung gayon, sa loob ng 60 segundo, dapat malaman na niya na siya ay tinanggal na. Nandito na po. 58 segundo lang po ang ginamit ko. Nandito na po. Tama. 58 segundo lang ang ginamit mo. Kung gayon, bilisan mo at sabihin kay Ma'am Bea na 58 segundo lang ang ginamit ko, hindi ako late. Ang ibig sabihin ni Ma'am Bea, kung na-late ka, sasabihin niya sa'yo ng masuli na tinanggal ka na. Kung dumating ka naman sa oras, sasabihin niya sa'yo sa oras na tinanggal ka na. Hindi ito totoo. Hindi. Sinabi ni Ma'am Bea sa inyo na itapon siya palabas. Hindi. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Hoy, bakit mo ako tinitingnan? Hindi, anong ibig mong sabihin? Dad, hindi naman natin siya kailangang katakutan. Hindi naman tayo, empleyado ng Zenghao Group. Hindi niya tayo, pwedeng tanggalin. Kakanselahin niya ang kontrata. Ay, Dad, ang kontratang yan, napirmahan na niya. At saka, sinadya ko ng manipulahin ang kontratang yan. Kung lalabagin niya ang kontrata, kailangan niya tayong bayaran ng 1 bilyong piso. Ngayon, wala na siyang kawala. Ay, anak ko, ang galing mo. Ha ha ha. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, isa lang ang pagpipilian mo.
ang maging tapat at ilipat ang bayad sa akin para bumili ng semento sa amin. Anak, ano na ang gagawin? Kasalanan ko to. Huli na ako ng isang hakbang. Kung dumating lang ako ng 1 minuto ng mas maaga, hindi sana nila napirmahan ang kontratang ito. Ngayon ka pa nagsisisi. Ikaw na matandang walang silbi. Paolo Santos, tama. Sa tingin mo ba kailangan talaga ituloy ang kontratang ito? Maliban kung gusto mong magbayad ng 10 bilyong piso na penalty sa akin. Sino ang makapagpapatunay na pinirmahan ko ang kontratang ito? Ito, nakasulat ng malinaw sa papel. Gusto mo bang itanggi? Matatanggi mo ba yan? Gusto mo bang magbayad ng 2 bilyong piso para sa mga produkto o magbayad ng 10 bilyong piso na penalty? Ikaw ang pumili. Wala akong gustong ibigay. Ayaw mo pareho. Kung gayon, magkita tayo sa korte. Tama. Sa harap ng ebidensya, tiyak na matatalo ka. Tara na. Paano kung hindi naman pala umiiral ang ebidensyang ito? Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong gawin? Hoy, 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 hoy. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Aray, Naglakas loob kang saktan. Ang anak ko, susugurin kita. Aray. Ah, tatay. tingnan ninyo. Ito ang pirma ni President Bea. Nakita nyo ba ng malinaw? Wala kang etika sa negosyo. Pinunit mo ang kontrata. Oo nga, wala akong etika sa negosyo. Walang moralidad. Walang katwiran. Anong magagawa mo sa akin? HMM. President Bea, wala na ang kontrata. Ngayon, paano natin haharapin ang dalawang walang kwentang ito? Ipapaalam sa buong industriya ang tungkol sa dalawang walang kwentang ito kung paano sila parurusahan para sa immoral na gawain ng panloloko. Ipaubayan na natin kay Vice President ng aking kumpanya. Lim, Vice President Lim. May Vice President bang nagngangalang Lim sa Jenghao Group natin? Binata, ang ibig sabihin ng anak ko. Simula ngayon, ikaw na ang Vice President Lim ng Jenghao Group. Totoo ba yan, President Bea? Kung gayon, paano ko haharapin ang bagay na ito? Paano haharapin? Ikaw ang Vice President ng kumpanya ko. Siyempre, ikaw ang tutulong sa akin na magpagaan ng pasanin. Ngayon, sasamahan ko ang tatay ko sa pagdiriwang ng pista. Maligayang pista. Nag-scam ako, may kasalanan ako. 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 Nag-scam ako, may kasalanan ako.